Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 41. Haha, ito ay para sa iyo, kunin mo. Tumawa si Fane at pinasok ang pera. Mga braso ni Joanne. Nagningning ang mga mata ni Fiona nang makita niya ito. Naglakad siya palapit. Mabilis at sinabing, "You little brat, binibigyan mo lang ng pera ang nanay mo. Ngayong mayroon ka na. Inalagaan namin ang iyong mga anak at paghihirap. So much? Bakit wala kang binibigay sa amin? Dapat bigyan mo kami. Para sa lahat ng pera na ginastos namin sa iyong mga anak, hindi ba?" Si Jenny ang maid. Hindi na nakatiis. Mamulong siya, hindi ka nagtatrabaho. Sa nakalipas na ilang taon at walang anumang kita. Si Kaylee ay karaniwang pinalaki ni si Miss at ang kita nila ay kinita sa paglabas at pagpunta ni Miss. Mag-scavenge para sa sweldo nila ni Joanne sa pamamagitan ng kanyang trabaho sa opisina. Hindi mo ginastos. Isang sentimo, ang lakas ng loob mong humingi ng kabayaran. Matapos marinig iyon, galit na galit si Joanne. Sabi niya, "Hoy, tanga ka, anong pinagsasabi mo? Isa ka lang maid. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Nay, kung pera ka, makukuha mo. Gayunpaman, kailangan mong kilalanin itong son-in. Batas. Kung hindi, bakit kanya bibigyan ng pera?" Lumapit si Selena. At inikot ang kanyang mga mata sa kanyang ina. Nagbago ang ekspresyon ni Joanne matapos marinig. "Na," she said coldly. "Haha, konting pera lang, hindi naman ako never nakatagpo ng ganoong halaga dati. Gusto mong i-acknowledge ko siya para dito. Kaunting pera, hindi pwede." Walang pakialam si Fane sa kanyang masamang biyenan. Ipinasa niya ang bag kay Selena at sinabing, "Kunin mo ang pera sa loob at gastusin mo. Dapat may sapat na pang-grocery at para iparehistro si Kaylee sa paaralan, doon. Dapat sapat para sa ilang oras. Paano, magkano ang pera dito?" Itinaas ni Selena ang mabigat na bag. Natigilan siya. Lahat ba ng timbang na ito ay mula sa cash sa bag? Hindi nakalmado si Fiona. Bago pa makapagsalita si Fane. Lumapit siya at kinuha ang bag para ibuhos ang laman nito. Nakikita ang cash sa lupa, huminga ng malalim si Fiona at nagtanong, "Maraming pera ito. Magkano meron?" Pilit na tumawa si Fane at sinabing, "Not much, ay. Nag-withdraw ng 1,000,000 bucks, nagbigay sa nanay ko ng 50,000 bucks para sa pagbabago, at may natitira pang 950,000 bucks. Lagok. Napalunok ng laway si Fiona. Muntik na siyang umiyak. 950,000 bucks, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pera. Napakatagal. Ito ay mahusay, hindi ko na kailangang mabuhay ng matipid ngayon. Nanay, kunin mo. Iyan ay maraming pera. Kung may ibang makakita nito, mahihirapan tayo." Nag-aalalang paalala ni Selena sa kanyang ina habang tahimik na bumaantong hininga. Kaluwagan. Ito ay mahusay, si Kaylee ay maaari na ngayong mag-aral sa isang mas mahusay na kindergarten. Ito. Parang hindi ka naman gaanong inutil. Ito dapat ang pera mo. Natanggap mula sa pag-alis sa hukbo, tama ba? Ang gobyerno ay medyo mabuti. Pagkatapos ng lahat para sa pagbibigay sa iyo ng 1,000,000 bucks. Kasama ang pera mo. Nagbigay kay Selena ng damit, dapat mga 1.2 million bucks ang kabuuan, Fiona. Sabi habang pinupulot ang cash para ilagay sa bag. Sa kanya, dapat si Fane. Binawi ang lahat ng mayroon siya upang pasayahin sila at tanggapin sila. Siya bilang kanilang manugang. Talagang gusto niyang mapabilib siya. Pagkatapos, sa malalim na pag-iisip, sinabi niya, "Fane, itong 950,000 bucks ang magiging kabayaran sa pagpapalaki kay Kaylee sa nakalipas na 5 taon. Ito ay ang iyong anak pagkatapos lahat, kaya dapat ay binabayaran mo siya. Don't you dare think na kikilalanin kita bilang manugang namin para sa perang ito. Inuulit ko ang aking punto, kung hindi ka makakapagbigay ng 10,000,000 pera para sa dot sa lolo ni Selena 70th birthday party, kailangan mo pa ring lumabas ng bahay ng mga Taylor. Naiintindihan." Kabanata 42. Haha, huwag kang mag-alala mama. I mean yung sinabi ko. Kunin ang perang ito para kay Selena. Groceries at irehistro si Kaylee para sa paaralan. Sabi ni Fane habang tumatawa. Fiona. Nanunuya. Basta alam mo. Bago kunin ang pera. Isang binata ang hindi inaasahang pumasok kasama ang isang batang babae na may tato. Sa braso niya, pareho silang parang mga 18 or 19 years old.
Ang binata ay may blonde na buhok na may butas sa tenga. Ito ay isang ear stud. Wow! Ang daming pera. Tumakbo ang binata nang makita ang pera. Siya. Kinuha ito at tuwang-tuwang sinabi, Diyos ko, ang dami nito. May ilan sa bag. Pati na rin. Dapat mayroong $1,000,000 dito, tama ba? Hindi ko pa ito nakita masyado. Pera sa mahabang panahon. Sino ka? Ibaba mo yan. Nakikita ang kabataan. Nagalit kay Faye ang mukha ng lalaki. Tinitigan niya ng diretso ang lalaki at malamig na nagsalita. Ikaw, sino ka? Bumalik ang tingin ng binata kay Faye at ganoon nga. Nabigla sa matalim na titig ni Faye na nabitawan niya ang cash na hawak niya. Faye, ano bang ikinagagalit mo? Hindi mo ba kilala si Ben? Ngayon pa, sinaman ng tingin ni Fiona si Faye. Ben, sandaling natigilan si Faye. Bago magkatotoo, naku, si Ben, 14 pa lang siya nung umalis ako. Napakatangkad niya ngayon at nasa hustong gulang na, hindi ko siya makilala. F***, eto ako. Iniisip ko kung sino ang lalaking ito na galit sa akin. Ikaw ang walang kwenta. Bayaw. Binitiwan ito ni Ben at nagpatuloy, akala ko ikaw na. Patay. Sino ang nakakaalam na babalik ka? Sa loob ng 5 taon, inilagay mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng *T. Lumapit ang dalaga at tumabi kay Ben. She checked Faye out and said, Ben, ito ba ang walang kwentang live-in-law? Na naging isa upang makakuha lamang ng ₱1,000,000 pera para sa mga gasto sa medikal ng kanyang ina. Tapos nakipagdigme kinabukasan. Ang mga mata ni Ben ay puno ng puot. Oo. It's this bastard who agreed to a sham marriage at first, but took advantage of my sister on their wedding night saying that she was a little drunk. Nakuha niya. Buntis ang kapatid ko. Kung hindi dahil sa bastos na ito, wala ang pamilya namin. Pinalayas ni Old Master Taylor. Mananatili pa rin sana kami sa aming mansion at mamuhay ng magandang buhay. Kaya ang bastos na ito, napakasama. Galit na tumingin ang babae kay Faye at sinabing, hindi ako makapaniwalang ikaw pa rin. Walang hiyang bumalik. Kung hindi dahil sa iyo, mananatili ba kami sa lugar na ganito? Kung ako sa'yo, mas gugustuhin kong mamatay sa digmaan kaysa bumalik at ipahiya ang sarili ko. Zina, sino ka para sabihin yan? Lasing ako nung gabing yon. Ngunit alam ko sa isang katotohanan na ako ang gumawa ng unang hakbang. Nagalit ako kay Lolo. Pretuhin ang aming kasal bilang isang deal. Kasalanan ko. Masyado akong walang muwang, at ako naging dahilan ng matipid kong pamumuhay kasama sina nanay, tatay, at kapatid ko sa nakalipas na 5 taon. I'll try my best to make it up to them from now on but it has already nangyari at inaako ko ang responsibilidad para dito. Hindi mo masisisi si Faye. Ito, hindi na nakatiis si Selena matapos marinig ang sinabi ni Zina. Tumingin siya sa mata at sinabing, kahit ano pa, pamilya ko ito. Negosyo, wala kang dapat ipaglaban, di ba? Ben, tingnan mo ang kapatid mo. Sinasabi niya na ako ay isang walang tao. I've yet to marry you and she's already this. Masama sa akin. When I marry you in the future, who knows how she'll treat. Tapos ako, asar ni Zina. Hinatak niya ang braso ni Ben gamit ang kanyang mga kamay at nagtantrim. Ate, anong pinagsasabi mo? Girlfriend ko si Zina. Bagamat hindi pa niya ako pinakasalan, ito ay mangyayari sa lalong madaling panahon, magiging tayo pamilya sa hinaharap. Paano mo nasabi sa kanya yan? Kabanata 43. On top of that, Faye is the one who put you in this position but you're still pumanig sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan ang iniisip mo, patuloy ni Ben. Magsalita sa ngalan ni Zina. Kahit ano, may marriage certificate kami. We're legally husband and wife kaya pamilya na kami. Ikaw na mismo ang nagsabi. Hindi ka papakasalan ni Zina. Magiging pamilya na lang tayo sa hinaharap, hindi ngayon. Kaya hindi siya dapat makisali sa negosyo ng pamilya natin ngayon. Si Selena noon. Up in arm pa rin tungkol dito. Parang may prejudice siya kay Zina. I don't care. It's your happiness anyway. Kung handa kang magpakasal sa isang sundalo. Walang kwentang tao, wala tayong magagawa. Hindi ba ikaw ang dahilan? Nasaan ka ngayon? Kung hindi mo ginawa ang ganoong katangahan noon, ikaw. Sana ang chairman ng Taylor Group ngayon. Ang ganda. Chairman ay hindi na kung sino siya, sayang. Sabi ni Zina habang nakakross arm sa harap ng kanyang dibdib. Kung ayaw mong pakialaman, tumahimik ka.
Malamig na sabi ni Fane matapos makita kung paano niya tretuhin si Selena. Ikaw, Zina. Sa sobrang galit ay nagsimula siyang huminga ng mabigat. Nakakakilabot ang ekspresyon niya. Ikaw bastard, na ipasok mo ang pamilya natin sa gulo na ito at hindi lang ikaw ang hindi. Paghingi ng tawad, iniinis mo ang aking ginang. Hinihiling mong mabugbog ka. Hindi ikaw. Nakikita kung ano ang nangyayari, si Ben, na kadalasang nagpoprotekta ng kanyang kasintahan, lumapit at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Binato niya ng suntok. Fane. Ben, baliw ka ba? Kahit anong mangyari, bayaw mo pa rin siya. Siya. Wala naman akong ginawang masama noon. Pareho kaming lasing, si Selena. Asar na ngayon nang makitang gustong magsimula ng away ni Ben. Samantala, yumuko si Fane. Paatras sa mukha ng kamao ni Ben. Madali niyang naiwasan ang pag-atake. Ayoko. Maniwala ka dito. Nang makitang hindi niya nataman si Fane, bumangon si Ben at itinutok ang kanyang mga kamao. Sa kanya ulit, sa kasamaang palad, ang kanyang pag-atake ay wala para kay Fane. Kahit papaano. Sinubukan niya, mukhang alam ni Fane kung saan siya tinangka ni Ben at iniiwasan ito sa bawat oras. Goddammit, kung lalaki ka, tigilan mo na ang pag-iwas sa mga hampas ko. Anong klaseng bayani ka kung umiiwas ka sa mga suntok ko? Humihingal si Ben. Matapos maghagis ng ilang walang laman na suntok, huminto siya at ipinatong ang isang kamay niya. Baywang habang nakaturo ang isang daliri kay Fane kasama ang isa. Nakikita mo na ikaw. Kapatid ni Selena, ayokong patulan ka. Kung hindi, ikaw ay nasa lupa. Sa ngayon, nakikita mo kung paano ka ngayon, hindi ka dapat maging malaki sa pag-eehersisyo. Sa isang katawan na tulad mo, namatay ka na sana ng 100 beses. Digmaan. Malamig na sabi ni Fane. Ako. Naiinis si Ben, ngunit naalala niya ang lalaki. Nakatayo sa harap niya ay gumugol ng 5 taon sa digmaan. Paano niya matatalo iyon? Pinalakpak ni Ben ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi ako mag-aaksaya ng oras ko sa A. Bastos na katulad mo. Lumingon si Ben para makita ang bag na puno ng pera at excited na tanong, Nay, saan nanggaling ang pera? Kabanata 44. Oo nanay, saan galing ang pera? Tumakbo si Zina at endearingly called Fiona, Mom. Natigilan sandali si Fiona kanina. Mukhang excited. Girl, anong tinawag mo sa akin? Hindi mo ba ako tinawag na auntie? Bago ito, nahiya si Zina at nahihiyang sinabi, Tita, ako po. Sorry, matagal na kitang gustong tawaging nanay, pero hindi ko nagawa. Matapang na gawin ito. Hindi ko sinasadyang nagawa ang gusto kong gawin. Ngayon na, hoy, ang galing, babae. Dapat mom, ang tawag mo sa akin at hindi auntie. Pagkatapos, gusto ka namin ng tatay mo, kaya tawagin mo na lang akong mom, simula ngayon, ikaw ay nagkaroon ng seryosong relasyon kay Ben at magpapakasal na. Balang araw, hindi ba? Tuwang-tuwa si Fiona na ang ngiti sa kanya. Napakaliwanag ng mukha. Mom, hindi mo sinabi sa akin kung saan ang galing ang pera. Bakit ang daming pera? Maaaring may isang mayamang guro sa isang lugar na sinusubukang pakasalan ng aking kapatid na babae at ibigay ito bilang dote. Excited na tanong ni Ben. Parang gusto niya talagang pakasalan ang ate niya rich guy para mabuhay ulit ng maayos ang pamilya niya. Hindi. Dote. Pilit na ngumiti si Fiona bago tumingin kay Fane at sinabing, kay Fane yan. Pera para kay Kylie. Mayroong 950,000 bucks dito, dapat niyang ibigay ito. Dami. Siya ang nagbigay nito. Ibinalik ni Ben ang tingin kay Fane na may kakaibang tingin. Talaga bang nag-withdraw siya ng ganito kalaking pera? Ang pagiging isang sundalo. Magbayad ng ganito. Hindi mo alam ito, ngunit narinig ko na ang mga umaalis. Ang hukbo ay makakakuha ng kabayaran. Ang mga gumugol ng mas maikling panahon sa hukbo ay maaaring makakuha ng humigit kumulang 100 hanggang 200,000 bucks kaya dahil si Fane ay gumugol ng 5 taon. Ang hukbo, dapat siyang dumami. Kung makakakuha ng 1 milyon ang bastos na ito. Pera, sa palagay ko ay nakamit niya ang mahusay na serbisyo sa hukbo. Kung hindi, hindi siya makakakuha ng ganito. Ngumiti si Fiona at bumangon. Ang mabigat na bag habang sinasabing, medyo mahabagin ang bastos na ito. Nagbalik siya ng pera para sa amin bilang kabayaran. Kung namatay siya sa digmaan, tayo. Walang nakuha. Tumango si Ben. Since may decency siyang dalhin. Naubos ang pera, ayos lang sa kanya. Gayunpaman, Fane, huwag mo bang isipin na ganoon kadaling tawagin kitang bayaw. Ang pera ay para sa
Selena para bumili ng mga grocery at iparehistro si Kylie sa paaralan. Si Selena dapat iingatan ito. Malamig na sabi ni Fane habang nakatingin sa pagkakahawak ni Fiona sa bag ng cash. Hindi mo naman kailangan ng ganito kalaking pera para sa grocery at school, di ba? Kahit na tumitingin ka sa isang magarbong kindergarten, dapat itong nagkakahalaga ng mga 10 o 20,000 bucks per semester, hindi ba? Sabi ni Fiona. Magkano? Ang pinakamagandang halaga. Tanong ni Fane kay Selena. Ito ay dapat na mga 50,000 bucks. Ngunit iyon ay para sa isang taon. Pilit na ngumiti si Selena at sinabing, kailangan ba talaga? Para pumasok sa isang magandang paaralan. Siyempre, dapat mag-aral si Kylie sa mas magandang paaralan. Tumango si Fane at tinitigan si Fiona. Nagbabanta ang tingin ni Fane, kahit si Fiona. Hindi naglakas loob na tumingin ng diretso sa kanya. Fine, fine. Narito ang 100,000 bucks. Ang mga bayarin sa paaralan ni Kylie at ang mga gastusin sa pamumuhay sa ngayon. Kapag wala ka na pera, kumuha ka sa akin. I'll hold on the money. Otherwise, I won't. Maging secure ka tungkol dito. Nagbilang si Fiona ng 100,000 bucks at ipinasa ito sa Selena. Naninindigan siya na huwag ibigay ang iba pang 850,000 bucks. Nay, may 850,000 bucks pa at wala na akong pera. Dahil mayroon so much, dapat bigyan mo ako, hindi ba? Higit pa riyan, kay Zina. Matagal na akong nanliligaw pero hindi pa ako nakakabili ng maganda sa kanya, sabi ni Ben. Walang hiya. Fine, fine. Narito ang 50,000 bucks. Kumuha ka ng regalo o bagay para kay Zina. Kabanata 45. Nakangiting naglabas si Fiona ng isa pang 50,000 bucks. Salamat nanay. Masayang nagpasalamat si Zina kay Fiona. Hindi sila pinansin ni Fane at lumapit kay Andrew. Tay, kaya kong gamutin ang paa mo. Kaya mo ba talaga yan? Siyempre, Andrew. Sana gumaling na ang paa niya. Ngayong binanggit ito ni Fane, ang kanyang maulap. Kumikinang ang mga mata. Nagpapalaki ka ba? Maging ang pinuno ng orthopedic hospital. Tumingin sa binti ng aking ama at sinabing wala siyang magagawa. Paano? Kaya mo bang gamutin? Lumapit si Ben at sinabing, naalala ko dati kang delivery boy bago maglingkod sa hukbo. Matapos maging sundalo sa loob ng 5 taon. Ngayon alam mo na kung paano gamutin ang isang tao. Hindi kaya sumali ka sa medical team para gamutin ang mga sugatan. No wonder nakalabas siya ng buhay pagkatapos. Nagumugol ng 5 taon sa larangan ng digmaan, hindi siya isang frontliner, siya. Ginagamot lang ang mga sugatan. Zina crossed her arms in front of her chest at sarkastikong sabi, akala ko hero siya, pero backup lang pala siya, haha. Hindi pinansin ni Fane ang dalawa at sinabi kay Andrew, Dad, don't worry, ikaw ay tatay ni Selena at iyon din ang dahilan kung bakit kita tatay. Hinding-hindi kita sasaktan. Matapos marinig ang marubdob na mga salita, kitang-kita ni Andrew na naantig kay Fane. Ito. Parang gusto niyang subukan. Baka hindi totoo yan, nilagay mo kami sa impyerno sa loob ng 5 taon. 5 taon. Isipin na lang ang bilang ng mga araw at gabi. Paalala ni Fiona kay Fane na may sarkastikong tono, if your medical skills aren't up to par and end up completely ruining your dad's leg, it'll really be para sa kanya. Nagsimulang mag-alinlangan si Andrew. Kung ang kakayahan ni Fane ay hindi hanggang sa pamantayan at pinalala ang kanyang binti, ito ay tapos na para sa kanya. Tatay, ako. Magtiwala ka sa kanya, hayaan mo siyang subukan ito. Payo ni Selena kay Andrew. Sige, subukan natin. Since nasa ganitong estado na ito, hindi na ito maaaring lumala pa rito. Umupo si Andrew sa isang stool na gawa sa bato sa tabi niya, ibinulong ang kanyang pantalon, at hayaang mag-inspection si Fane. Kanyang binti. Tumingin si Fane at dinama ang binti ni Andrew bago naglabas ng maliit kahon na may mahabang karayom sa loob. Sapat na ba ang pagtusok nito ng pilak na karayom? Hindi ba ako mangangailangan ng gamot o kung ano? Nakita kung ano ang nangyayari, Ben. Hindi maiwasang magtanong kay Fane. Maaari bang masira nito ang aking binti? Si Andrew noon. Medyo nag-aalala. Huwag mag-alala, ito ay acupuncture, isang uri ng paggamot. Chinese medicine. Ito ay nakapagtataka. Pagkatapos nito, imasahe ko ang iyong binti at dredge. Ang mga daluyan ng dugo, gagaling ka sa loob ng ilang araw. Napangiti si Fane. Siya ay tiwala. Bagamat laging mababa ang tingin sa kanya ng pamilya Taylor at
Hindi makapaghintay na sipin siya sa pamilya, naunawaan ni Fane na siya nga ang nakabuntis kay Selena. Ang kanilang pamilya ay pinalayas sa mansyon at pinilit na manatili sa ganoong karumal-dumal na lugar. Siya ay responsable para sa ito at kung sino pa man, sisisihin din nila si Fane. Bukod dito, sila. Ang lahat ay pamilya ni Selena, kaya ayaw ni Fane na masira ang relasyon nila. Sila. Pagkatapos ng lahat, ang binti ni Andrew ay naging kung ano ito dahil sa kanyang sarili. Siya ay nakaramdam ng pagkakasala tungkol dito. Habang ginagamot ni Fane si Andrew, may tumawag kay Fiona. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nagsimula siyang tumalon. Pananabik. Mabuti, tumawag ang mayordoma ng pamilya Taylor. Tanong ng matandang master. Pumunta tayo sa Dorset Hotel para sa hapunan kasama ang lahat. Ito ay para sa isang pagdiriwang. Kabanata 46. Dorset Hotel. Ang sikat na Dorset Hotel sa sentro ng lungsod. Ang 5-star hotel kung saan ang minimum na gastos ay $100,000. Tanong ni Zina. Tuwang-tuwa matapos marinig ang tungkol dito. Of course it is. Meron pa bang ibang Dorset? Mga hotel sa paligid. Puno ng pagmamalaki ang mukha ni Fiona. She lamented, ang matanda. Sa wakas ay natauhan na si Master at hinayaan na niya tayong magtanghalian. Hindi niya tayo tinawag para sa anumang bagay na dapat ipagdiwang bago ito. That's great, mukhang unti-unti na kayong tinatanggap ni Old Master Taylor. Guys, excited na ngumiti si Zina bago nahihiyang sinabi, Ma, pwede po ba akong sumunod? Ikaw. Nakalutang si Fiona mula sa tawag na mom. Tumanggo siya, oo naman. Kaya mo, girlfriend ka ng anak ko at magiging manugang ko, kaya mo. Siguradong magtanghalian sa amin, huwag mag-alala. Ang galing. Napaisip si Fiona ng isang bagay at sinabing, tama, maaga pa. Ben, dalhin mo si Zina sa pamimili. Nagpapakita siya sa iyo ngayon. Oo, tere na at mamili. Hinawakan ni Ben ang $50,000 at umalis kaagad kasama si Zina. Mom, hindi naman talaga. Magandang ideya na isama si Zina, di ba? Pagkaalis ng dalawa, natahimik si Selena. Saglit bago sinabing, they're still dating and have yet to get. May asawa, hindi pa siya bahagi ng pamilya natin. Anong masama doon? 2 or 3 years na silang magkasama kaya di ba? Mangyari ka agad. Patuloy ni Fiona, hindi mo ba nakita kung gaano kasaya si Zina? Nang mabalitaan niyang pwede siyang pumunta sa isang 5-star hotel. Namimili pa siya. Ito, mayroon pa rin siyang disenteng hitsura na magpapaganda sa amin ngayon. Higit pa rito, hindi ba siya sasali sa pamilya ng mas maaga kung sisimulan natin siyang tretuhin? Isa, mabuti. Alam ni Selena na walang kabuluhan ang makipagdebate, ang kanyang ina noon. Hindi nakikinig. Bukod dito, nangako nga ang kanyang ina kay Zina na kaya niya. Dumating ngayon at base sa kanyang pagkatao, hindi magbabago ang isip ni Fiona. Tapos na. Pagkatapos magsagawa ng acupuncture, nagsimulang magmasahe si Fane. Binti ni Andrew. Isang mahina at mainit na pakiramdam ang damaloy mula sa palad ni Fane patungo kay Andrew. Binti at sa kanyang buto. Hindi naman masakit. Nawala lahat ng nararamdaman ko sa part na ito. Nang binti ko at sinabi nga ng doktor na lalala lang ito at gagawin ko. May kapansanan. Sino ang nakakaalam na may mararamdaman ako ngayon? Naramdaman ni Andrew. Something at puno ng excitement ang mukha niya. Talaga. Kaya mo. May nararamdaman ka kaagad. Fiona crossed her arms in front of her chest and sabi ng hindi makapaniwala, ilusyon lang ba? Paano ito naging posible? Siya ay nanggugulo lang at walang nireseta sa'yo. Paano ka kaya? Gumaganda. Hindi ito isang ilusyon, hindi ba? Halatang halata. Andrew. Nakasimangot. Halata na medyo hindi siya sigurado. Haha, Dad, huwag kang mag-alala. Mas mararamdaman mo bukas at gagaling ka sa loob ng 1 linggo. Ngumiti si Fane at confident na sabi nito habang tumatayo. Talaga, kung ganoon ang kaso, mahusay. Naningkit ang mga mata ni Andrew matapos marinig ang sinabi ni Fane. Siya ay nagkaroon. Hindi kailanman naging ganito kasabik noon habang inaakala niyang tuluyan na siyang nawala ng paa. Hindi niya inaasahan na ang pagbabalik ni Fane ay magdudulot sa kanya ng pag-asa. Kabanata 47. Binata, ito ang iyong mga salita. Kung hindi pa siya gumaling noon, ikaw. Kailangang mawala, sabi ni Fiona sabay hawak sa kwelyo ni Fane. Medyo na-excite din siya. Nay, malalaman mo kung gagana ito sa loob ng 2 araw. Nakangiting sagot ni Fane. Okay, tingnan natin.
Pagkasabi nun, Fiona tumingin sa bag na puno ng pera at ibinalik ito sa bahay upang itago ito. Nang sumapit ang tanghali, bumalik si Ben kasama si Zina at ilang set ng damit. Hila, si Zina ay tila mas maganda kaysa dati. Nakasuot ng damit si Kylie. Nakuha siya ni Fane kahapon. Mas class siya kaysa dati. Matapos matuyo ang damit na inilagay niya sa labahan kahapon, si Selena ay nagsuot ng damit at siya. Ang napakarilag na anyo ay agad na dinaig ni Zina. Ate, ang ganda mo. At tiyak na karapat-dapat sa titulo bilang pinakamaganda sa Middle Province. Babae, ilang taong gulang na ang anak mo at mukhang pa rin ang katawan mo. Nakakamangha, hindi ko masabi na kasal ka na. Lumapit si Zina at agad na pinuri si Selena. Hindi ako tugma para sa inyo mga batang babae. Mas energetic ka. Walang pakialam na sabi ni Selena. Wala siyang masyadong pakialam. Para kay Zina, let's go? Let's go? Hindi tayo pwedeng malate at hayaan ang matandang master na maghintay. Tayo. Kung hindi, hindi sila magiging masaya. Tiningnan ni Fiona ang oras at sila ay tumatakbo ng huli. Umalis ang grupo at tumawag ng taxi. Maya-maya pa, sila dumating sa entrance ng isang malaking hotel. Ang hotel ay Engrandi, sa ilalim ng sikat ng araw, tila sobrang makeuped at classy. Yung mga kumakain dito mayaman. At sikat at kami bilang pamilyang Taylor ay bihirang pumunta rito. Tumayo si Andrew sa piazza sa labas ng hotel at nananangis. Parang si Old Master ay hindi nagalit sa amin kaya let's hope na makabalik kami sa Taylor. Pamilya, buntong hininga. Kaya natin. Dad, pasok na tayo. Lumapit si Zina para hawakan si Andrew. At tinawag siyang tatay, ng buong pagmamahal. Gayunpaman, napagtanto ni Fane ang pagsimangot ni Selena. Habang pinapanood ang paglalahad nito. Samantala sa mansyon ni Michael, nasagasaan ni Ivan. Sa kanya at tuwang-tuwang nagtanong, Master Wilson, kumusta? Nakahinga ka ba? Kagabi. Relax. Haha, syempre ako. Ngumisi si Michael at sumagot. Sarkastiko. Galit pa rin siya sa nangyari kagabi. Hindi lang ginawa. Wala siyang nakuhang babae, bukod pa sa pagtatapon ng kanyang restaurant kagabi, ang nasira ang imahe ng isang Ginoo na nakasabay niya sa harap ni Selena. Malamang na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makasama ito. Hindi na malaya ni Ivan kung gaano ang galit ni Michael sa mga sandaling iyon. Nakangiti niyang sabi. Masarap ang relaxed, maganda ang relaxed. Nakakamangha ang katawan nitong pinsan ko. Kaya dapat may kinuha kang ilang litrato sa kanya, di ba? Bantaan mo lang siya. Sila sa hinaharap at tiyak na darating siya. Pinag-isipan ko na ito. Ikaw, bigyan mo siya ng pera sa bawat oras at unti-unti siyang susuko sa iyo. Balang araw, mapapangasawa ka. Tingnan mo, ito ang kontrata, pirmahan natin ito. Kumuha ako ng isang tao na gumuhit ng bagong kontrata sa magdamag ayon sa aming deal. Kahapon, nakangiting ipinasa ni Ivan ang kontrata kay Michael. Kinuha ni Michael isang tingin sa kontrata, ninisyon, at pinunit ito. Kabanata 48. Hey, anong meron? Master Wilson, bakit mo ito pinunit? Hindi ba tayo pumayag na pumirma ng kontrata ngayon? Napatulala si Ivan sa eksena. Ang kanyang ulo ay tumutunog at ang pamilya Taylor ay naghihintay para sa kanya na umuwi. At magdiwang. Maaari bang masira ang buong bagay na ito? Pirmahan mo ang iyong A**. Master. Umupo si Wilson sa sofa at galit na sinabi, kagabi, hindi man lang ako uminom. Kape o gawin ang anumang gusto ko. Hindi lang nasira ang reputasyon ko, my restaurant was trashed at hindi ako nang ahas na kahit isang salita sa buong pagsubok. Paano kaya iyon? Anong nangyayari? Alam ko na, si Fane ba? Ito. Bastard, nagkaroon ng lakas ng loob na itapon ang restaurant mo. Wait, hindi tama iyon. Nasaan ang iyong mga lalaki? Wala ka bang 1 tonelada sa kanila? Hindi ba sila magkatugma? Para kay Fane. Napabuntong hininga si Ivan. Akala niya ay matagumpay na si Michael. Kasama si Selena kagabi at hindi inaasahan ang kabaligtaran nito. Ginawa niya. Hindi maintindihan kung paano ito nangyari kahit na pagkatapos ng pagpayag ni Selena. Michael. Naiinis siya sa pag-iisip sa nangyari kagabi. Hindi ginawa ni Fane. Gawin ito, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob. Paano pa kaya niya angkinan ang kakayahang iyon? Ito ang pangalawang anak na babae ng pamilya Drake, ang B** na si Tanya Drake. Hindi pwede, Tanya Drake. Bakit siya nandoon? Muli, nabigla si Ivan. Matapos marinig na si Tanya iyon.
Ito ay ang pamilya Drake pagkatapos ng lahat, nagkaroon. Maraming pamilya na nagsisikap na pasayahin sila. Ito ang nangyari, itong Tanya. Nagkataon namang dumaan si Drake sa restaurant namin at nakita niya iyon sa loob. Disente ang disenyo. Dahil doon, nagpa siyang pumasok para kumain, ngunit. Defeatedly, Michael continued, itong Tanya Drake na ito ay walang buhay na siya. Mahilig maglibot na nagdudulot ng gulo. Nakakainis siya. Ivan sa wakas. Naiintindihan niya ang nangyari kagabi. Natahimik siya sandali. Bago sabihin, Master Wilson, tingnan mo, aksidente iyon. Wala sa amin. Inaasahan namin na magpapakita si Tanya Drake, hindi ba? Tumigil siya at hinaila ang isa pa. Kontrata sa labas ng kanyang briefcase. Sa makatuwid, hindi ko masisisi iyon. Buti na lang nakagawa ako ng kopya ng kontrata. Master Wilson, hayaan mo na ito at pirmahan natin, ha? Okay. Mangyaring tandaan ng lahat ng mga taon na tayo ay magkaibigan. Pirmahan mo ang aking A**. Hindi nagpigil si Master Wilson na ipahiya si Ivan. Siya. Inilayo niya ang mukha niya at sinabing, you're the one who gave me the she*****city idea to get Selena and now I've yet to get her. Medyo natalo din ako. Pati restaurant ko. Akala mo ba pipirmahan ko pa ang kontrata sa iyo? Batay sa katotohanang hindi ko hiniling sa iyo. Kabayaran, sapat na ang pagiging mahabagin ko tungkol dito. Ginamit ko para magkaroon ng magandang relasyon kay Selena, pero ngayon hindi na ako makakalapit sa kanya. Ngunit naisip ni Master Wilson, ng aking lolo at ng iba pa na ako ay pipirma. Ang kontrata. Hinihintay nila akong umuwi at magdiwang, mukha ni Ivan. Nalungkot at nakiusap, hindi ako masisisi dito. Kung hindi dahil sa pangalawang anak ng pamilya Drake, hindi ka ba nagtagumpay? Kaya tayo, maghintay hanggang doon. Ay escort mo ang bisita palabas dito, samantala, ito ay masigla. Sa pribadong silid ng Dorset Hotel. Todo ngiti si Old Master Taylor. Ang pribadong silid ay malaki, ito ay sapat na malaki upang magkasya ang tatlong malalaking mesa, lahat ay masaya. Hintayin na lang natin na dumating ang pamilya ni Selena at si Ivan, saka tayo magsisimula na. Kabanata 49. Oo, kahit ang champagne ay nasa labas. Ang matandang master ay wala na sa oras na ito. Nagbabayad ng $1,000,000 para sa bawat mesa, napakalaking. Ginagawa ni Ivan ang kanya. Pagmamalaki ni tatay sa pagkakataong ito. Ang tubo sa proyektong ito lamang ay 300 milyon. Mga pera, mukhang napakalaking proyektong ito. Nag-uusap ang pamilya Taylor tungkol kay Ivan habang si Theodore naman ay parang nasiyahan. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng pribadong kwarto. Pumasok sina Fiona at Andrew kasama si Selena at ang iba. Fiona, hindi ka ba big shot, kaya hinintay ka naming lahat. Tulad ng pumasok sila sa kwarto, tumikim ang isang kamag-anak at malakas na sinabi iyon. Ngumiti si Fiona sa kahihiyan at sinabing, I couldn't help it, it was a little jammed on the daan dito. Tiningnan ni Cecilia ang international brand na suot ni Selena. In and said, Sock, Selena, wala kang hiya, di ba? Talagang nagkaroon ka. Ang lakas ng loob na isuot ang peking bagay na ito sa labas ng bahay. Kung ako iyon, ako. Hindi man lang maglakas loob na suotin ito. Nakakahiya. Kung may makahuli niyan. Ito ay peke, hindi ba't iyon ay kakilakilabot? Hindi nakatiis si Fiona sa ginawa niya. Ay nakikinig. Lumapit siya at sinabing, Cecilia, don't you dare. Ito ay totoo. Kahit medyo mahirap ang aming pamilya, ito ang tunay na pakikitungo. Talaga. Medyo mahirap ka lang, at gayon pa man, kaya mo pa ring bumili ng isang bagay na nagkakahalaga ng $100 hanggang $200,000. Bakit parang ang hirap kong paniwalaan? Ito ay hindi pangkaraniwan. Nagpatuloy sa pagtatalo si Cecilia. Kung kaya mo afford that, then we should be able to buy clothes that cost about 1 or 2 million, hindi ba? Huwag kang maglakas loob na sabihin na hindi namin ito kayang bayaran. Fiona. Sumagot, isa pinakakaunti, si Faye ay isang veterano na nagsilbi sa bansa para sa 5 taon kaya syempre, bumalik siya na may dalang pera. Baka hindi mo alam. Ito, ngunit ang mga naglilingkod sa loob ng 1 o 2 taon ay makakakuha ng 100 o 200,000 bucks bilang kabayaran. Dahil nawala si Faye ng 5 taon at nakamit meritorious service, walang problema para sa gobyerno na bayaran siya na may halos $1,000,000. Napahiya si Faye. Buti na lang hindi niya ginawa.
Mag-withdraw ng mas maraming pera ngayon, kung hindi, ang kanyang biyenan ay naglalagay siya sa isang pedestal na kasing taas ng langit. Kung alam niyang makukuha siya ng card niya. 100 bilyong bucks sa pamamagitan ng walang password na transaksyon, maaaring mabigla siya. Hanggang kamatayan. Nakamit niya ang karapat-dapat na serbisyo. Nagsalubong ang kilay ni Cecilia. Magkasama at nagsimulang maniwala kay Fiona. Pagkatapos ng lahat, narinig niya iyon sa mga veterano. Na bumalik sa nakalipas na 2 araw ay umuwi na may dalang pera. Ilan sa kanila na nakamit ang karapat-dapat na serbisyo, kahit na menor de edad, ay ginawaran ng A. Milyong bucks o higit pa. Ito ay posible. Syempre naman. Sagot naman agad ni Fiona. Ngunit medyo nag-alinlangan tungkol dito. Hindi naman kasi umamin si Fane, gayunpaman. Para sa kapakanan ng kanyang reputasyon, inamin niya ito sa ngalan ni Fane. Talaga. Fane, anong napakagandang serbisyo ang nakamit mo? Old Master Taylor. Parang interesado sa usapan. Dumilat siya at tumingin kay Fane. Nalipat ang atensyon ng lahat kay Fane sa sandaling ito. Gusto nila. Alam kung anong karapat-dapat na serbisyo ang kanyang nakamit. Na-achieve ko rin. Maraming dapat tandaan. Kung susubaybayan ko sila, dapat meron man lang 1 o 2,000 parangal. Sagot ni Fane pagkatapos ng maikling pag-iisip tungkol dito. Nahiya ang karamihan sa kanya. Halatang nagsisinungaling ang brat na ito. Iyon ba? Madaling makamit ang karapat-dapat na serbisyo. Ang ibang mga veterano ay kadalasang nakakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagmamalaki para sa pagkamit ng isa, habang ang brat na ito ay ipinagmamalaki ang tungkol sa isa. O 2,000 parangal na parang kasing dali ng pagputol ng prutas at gulay. Kabanata 50. Nagdilim din ang ekspresyon ni Old Master Taylor. Sabi niya, Fane, ikaw ba? Akala ko ba nagbibiro ako sayo? Fane, hindi ka ba masyadong bata para gawin ito? Ang lakas ng loob mong hindi sumagot ng totoo sa tanong ng matandang master. Tama, nasaan ang respeto mo sa matandang amo? Hindi mo ba? Tandaan na kung hindi dahil pinahiram ka ng matandang master ng 1,000,000 bucks. Noon, patay na ang nanay mo. Ang ilan sa mga miyembro mula sa ang pamilya Taylor ay nagsimulang magsalita kay Fane ng may galit. Old Master, sinasabi ko ang katotohanan. Say, kung ayaw mong maniwala sa akin, kalimutan mo na. Nagkibit balikat si Fane. Siya. Ayoko nang magpaliwanag pa. Kung hindi dahil sa pag-aalala ng Selena na iyon. Baka mabuli ngayon, hindi man lang siya pumunta dito. Teka, sino? Itong babaeng ito. Noong una ay gustong guluhin ni Cecilia si Selena ngunit hindi. Asahan na nakamit ni Fane ang karapat-dapat na serbisyo. Baka totoo ang damit niya. Kaya walang choice si Cecilia kundi ang sumuko. Di nagtagal, napagtanto niya na ang mukha ng estranghero ay nasa silid. Oh, Cecilia, ipapakilala ko sa kanya. Lahat. Ito ang aking kasintahan, si Zina Jackson. Medyo matagal na kaming nagde-date. Ilang oras at ikakasal na agad. Since imbitado lahat ni Lolo. Dito, naisipan kong dalhin siya dito at ipakilala sa kanya. Lahat. Nahihiyang ngumiti si Ben at parang serval. Ben, hindi maganda yan. Ikaw ba? Ito ay isang tanghalian para sa pamilya Taylor at mayroon kang isang tagalabas. Here, this, at least may marriage certificate si Fane, yung taong meron ka. Dinala dito, sarkastikong sabi ni Cecilia habang nasa sabik sa loob. Hindi outsider si Zina. Tinatawag na niya akong nanay kaya siguradong gagawin niya. Pakasalan mo si Ben ko. Natigilan si Fiona sa pag-uusap nang makita iyon. Binubuli ni Cecilia si Zina. Stop it. May mga hindi pa nakakapunta sa isang lugar. Ganito kaya hindi ba normal na gustong maranasan ito? Ngumisi naman ang isa pang babae. Sa gilid. Yes, it's nothing for US, but for some people, it's an. Tagumpay na dalhin ang kanyang kasintahan dito. Sabi ni Cecilia habang nakatingin kay Ben. Nagdilim ang ekspresyon ni Ben ngunit hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang sarili. Sinaman niya ng tingin si Fane na nakatayo sa tabi niya. Kasalanan ng bastos na ito. Kung hindi ba niya nabuntis ang kapatid niya, mahihiya ba siya dito? Paraan ngayon. Kung hindi dahil kay Fane, masagana ang pamumuhay ng kanyang pamilya ngayon. Sino ang nakakaalam, ang kanyang kapatid na babae ay maaaring ang tagapagmana ng pamilya. Sa puntong iyon, sino? Magkakaroon ba ng lakas ng loob na ipahiya siya sa ganitong paraan? Zina, kailangan mong isipin ito. Sa pamamagitan ng bagamat si Ben ay isang Taylor, dapat mong malaman kung saan siya nakatayo mula noon.
Nananatili siya sa ganoong lugar, haha. Ang ganda mo kaya sayang. Pakasalan mo siya, baka habang buhay kang mahirap. Matapos itong bigyan ng kaunti. Naisip, pumunta si Cecilia upang muling gumawa ng gulo. Nahihiyang ngumiti si Zina at sumagot, ate, masyado kang mabait. Mabait si Ben sa akin at gusto ko siya kung sino siya. Ay, wala na akong iniisip na iba kaya basta masaya ako. Mabuti. Cecilia, libre ka ba? Ano ang mayroon ng aming negosyo? Gawin sa iyo. Nagseselos ka lang kasi wala kang boyfriend. Tama. Hindi na nakatiis si Ben. Sa wakas ay binitawan niya si Cecilia. Ano? Pinag-uusapan mo ba wala akong dapat pagselosan? Hindi naman sa ayaw ko. May boyfriend, buti na lang wala akong nahanap na makakakilala sa akin. Mga pamantayan. Kung gusto kong magkaroon ng isa, tiyak na makakahanap ako ng isang lalaking mayaman. Makapangyarihan, at kayang protektahan ako. Sa isang tulad mo, Sok. Kahit sinong hindi tanga ay hindi ka gusto. Sarkastikong sabi ni Cecilia bilang nag-cross arms siya sa harap ng dibdib niya. Lolo, may halaga ba? Nagdiriwang ngayon. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.